Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito ay video courtesy ng UNTV. Ito yung hatol ng ICC kay Digong para sa kanyang pansamantalang kalayaan or itong tinatawag na interim release. November 28, huwag kalimutan mga ka-Golden Boy, ito na yung pagbaba ng desisyon ng ICC kung talagang mabigyan ng interim release si Digong. Kaya abangan natin, alas 10 daw ng umaga yan, live sa ICC na itong website at gabi yan dito sa Pilipinas. Okay, kaya alamin natin kung ano yung mga grounds. Merong 3 grounds para hindi mabigyan si Digong ng itong interim release. Ang interim release kasi parang nabigyan na yan ng kalayaan. Kung sa preso pa, yan ay preso kabalyero. Yan ay preso na pwedeng makalabas ng kulungan. Ganun yun, yung terminology sa atin, preso kabalyero. Doon tinatawag na interim release. Okay, so pakinggan na natin ang balita courtesy sa atin ng UNTV. Ila-livestream ng International Criminal Court o ICC sa kanilang website, Facebook at YouTube account ang magiging hatol sa apelang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa official website ng ICC, sinabi nitong isasagawa ang anunsyo sa isang open court sa darating na November 28 ng 10:30 a.m. oras sa the Netherlands. Dedesisyonan ng Appeals Chamber ang urgent request for interim release at renewed request for interim release ng kampo ng dating Pangulo. Noong September 26, nireject ng Pre-Trial Chamber 1 ang naging apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantalang kalayaan. Okay, pangalawang na pala to, pangalawang apela ng grupo ng depensa ni Digong, ni Attorney Kaufman. Kasi malakas yang si Kaufman sa ICC dahil nga si Kaufman ay dating judge yan ng ICC. Kaya pinakinggan siya ng mga kasama niya. Ang problema, bakit doon siya kumakampi kay Digong? Dati namang membro siya ng International Criminal Court. I'm talking about Nicholas Kaufman. Kaya pera-pera lang, di ba? Meron palang mentality na gano'n, no, mga kababayan. Magkano ba yun ang binabayad kay Kaufman? 40 million a month o 140 million a month? Nakalimutan ko, basta't merong 40. 140 million yata. Kaya magtataka tayo, saan ba kumuha ng pera sila Sara ng ganun kalaki? Eh, sabi ni Trillanes, merong 52 billion na bank deposit joint account si Sara at Digong. Noong panahon ng COVID yon, dahil nakapag sila, di ba? Nakapagkuha ng budget sa DOH na nasa 52 billion yata yon para pambili ng kagamitan sa COVID at mga gamot. Okay, so kukuha din tayo ng video galing sa isang channel para masigurado natin ang balitang ito kung legit. Hanapin natin ang channel na Bilyonaryo Channel. Ang tinablan ng pre-trial chamber ang hirit ni Duterte dahil nananatiling flight risk daw ang kung kailan ito pagdidesisyonan ang apela ng kampo ni FPRRD sa pagbasura sa kanyang request for interim release. Nauna nang tinablan ng pre-trial chamber ang Okay, so ito yun, Bilyonaryo Channel, pasok. for interim release. Nauna nang tinablan ng pre-trial chamber ang hirit ni Duterte dahil nananatiling flight risk daw ang dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Sa isang scheduling order ng International Criminal Court o ICC, sa susunod na Biyernes nakatakda ang paglabas ng desisyon sa interim release appeal ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte alas 10:30 ng umaga sa oras sa The Hague, Netherlands. Ayan, so totoo talaga na November 28. Totoong petsa yan, November 28. Alas 10 ng umaga ay isapubliko ng ICC mismo sa kanilang website. Makikita natin yan. Isapubliko nila ang desisyon
Ano sa palagay niyo mga ka-Golden Boy? Bibigyan ba nila ng pansamantalang kalayaan si Digong o interim release? O hindi? Ako sa tingin ko ay hindi. Kasi yung tatlong grounds ay pasok na pasok para hindi siya mabigyan ng interim. Pero hindi natin malaman ha, kasi bilog ang mundo. Bilog ang mundo eh. Di ba? Bilog. At nandyan si Koopman, malakas ang impluensya ni Koopman sa ICC. Dahil mga kaibigan niya, mga judges dyan. Pero yung ko lang, kung talagang action ng ICC diyan, ay sigurado ako na hindi talaga mabigyan si Digong ng interim. At yung mga nagpalabas na mga DDS na sabi nila malaya na daw ang kanilang poon, ang kanilang Panginoon ay malaya na daw ngayong November 28, ay baka kakainin nila muli yan, yung mga sinabi nila. At kung mabigyan ng interim, si Digong sa November 28, kakainin ko rin tong sinasabi ko, mga kababayan. Okay, so, at inabangan, malapit na, Biyernes daw yan Biyernes. Okay, patuloy tayo dito sa balita ng Bilyonaryo Channel. Halos sa mag-iisang buwan na mula ng ibasura ng ICC ang apela ni Duterte for an immediate release mula sa ICC detention facility. Bagaman nagsabi ang kampo ni Duterte na magiging compliant ito sa magiging desisyon ng interim release ng korte, mismong ICC ay duda rito dahil sa anak na raw nito nanggaling na gusto nitong ibalik sa Davao City ang kanyang ama oras na mabigyan ng interim release. Dagdag pa rito ang pagpapatuloy ng naratibo ng Duterte camp na kidnapping at hindi legitimate arrest ang ginawa sa dating Pangulo noong Marso. Ayan, so ito yung isang pwedeng isang ground ito kung bakit hindi mabigyan ng interim release Digong. Dahil sa matabil kasi ang mga bunganga bakit naman sinabi nila na kidnapping? Siyempre masakit yan sa ICC. Kasi hindi yung kinidnap Ganun talaga ang trabaho ng ICC. Kapag mayroon silang request sa Interpol, ang Interpol ay gagawa ng pag-aristo. Si Bato ang naiisip ko Bato, nandiyan ang Interpol Bato, tago ka na. Trabaho ng Interpol yon at trabaho din ng ICC na maghabol sa mga taong pumatay ng marami. Kaya crime for humanity yan kasi napakaraming pinatay. At ang trabaho ng ICC ay sa crime against humanity, war crimes, sa giyera din, katulad kay Netanyahu, ay mayroon ding warrant si Netanyahu at Putin dahil sa marami din silang napatay sa giyera. Kaya pag hindi na presidente ang si Putin at Netanyahu, ay pwedeng hulihin din sila ng Interpol dahil yan sa ICC. Tumitingin ng ICC, yung hindi kaya ng Pilipinas na hulihin ng mga tao dahil may impunity, katulad ni Digong, si Putin may impunity din sa Russia, hindi yan mahuhuli ng Russian or ng Ukrainian. Pero tanging ICC lamang kasi International Court at merong International Police. Okay, so patuloy tayo dito sa magandang balita para sa mga DDS. Courtesy ng Bilyonaryo Channel. At panghuli, ang mga umunoy attempt ng pamilyang Duterte na i-delegitimize ang court proceedings at ang pagsasabing peke ang ilang mga testigo sa kaso. Nitong linggo lamang, humiling ang kampo ng bunsong anak ni FPRRD na si Kitty Duterte sa Korte Suprema na iresolba na ang nakabinbing mga petisyon para maibalik sa kustodiya ng Pilipinas ang dating Pangulo. Aba, sino ba itong Kitty na ito? Kitty. Grabe ang lakas pala ng ay mag-request pa sa Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema kasi mga ka-Golden Boy, kababayan, appointed ni Digong yung 13. Yung 13 doon ay appointed ni Digong yan na mga justices. At kung anong sasabihin ni Digong, susundin nila. Katulad kay Atong Ang, bakit wala nang ingay kay Atong Ang? Dahil nga sabi ni Atong Ang, hawak niya ang Supreme Court. Siyempre, bibigyan ni Atong Ang ng taga 100 million bawat isa. Di ba? Bawat isang justices. Ay, quits na yung kaso ni Atong Ang, mga kababayan. So dito sa
yung apila din ni Hello Kitty sa Supreme Court, baka katigan ng Supreme Court yan. Dahil nga kahit si BP Sara ay linigtas siya ng Supreme Court noong magkaroon sana siya ng impeachment case, ay naligtas siya ng Supreme Court dahil nga ang Supreme Court ay hawak ng mga Duterte. Klaro yan, mga kababayan. Kaya atin nahanapin yung artikulo sa Inquirer.net na nagpapakita doon ng 3 grounds kung bakit hindi mabigyan si Digong ng tinatawag na interim release. Okay, so ito yun. ICC to deliver ruling on Duterte's interim release appeal on November 28. November 28, mga kababayan, ang kanyang pagbaba ng desisyon ng ICC para kay Digong. So ito, the International Criminal Court Appeals Chamber is scheduled to rule on former President Rodrigo Duterte's appeal against his continued detention on November 28. In a scheduling order dated November 20, the ICC indicated that it will deliver its judgment in open court at The Hague November 28. Hindi lang pala hindi lang pala live on their website, kundi open court doon sa labas, open court mismo. Ay parang ibandilyo to parang ibandilyo sa buong mundo. So the chamber said Duterte's detention remains necessary based on 3 grounds under the Rome Statute. So ngayon pa lamang ay sinabi na ng ICC na mayroong 3 grounds para manatili si Digong sa ICC detention under the Rome Statute. Number 1 is to ensure his appearance at trial. Ito, kailangan, mga kababayan, na pagdating ng trial, halimbawa ang trial niya ay December 30, kailangan nandun siya. Kung may interim release, nandun siya sa Davao At kapag ipatawag siya ng ICC, sigurado kung hindi na siya babalik. Nakalabas na alam mo naman si Digong. Di ba, marunong yan Kaya flight risk ang tawag nila Dahil hindi na yan makakabalik kapag pinalabas. Pangalawang ground na hindi mabigyan ng interim, to prevent him from obstructing the investigation proceedings. Ayan. Kapag makalabas si Digong, ay pwede niyang i-obstruct ang mga proceedings Pwede niyang takutin yung mga witnesses. Obstruct the proceedings, fear-mongering the witnesses. Pwedeng gawin na yun, kaya hindi siya palabasin ng ICC. Pangatlo, anong meron? To stop potential commission of further crimes. Ayan, kung makalabas siya, to stop commission of further crimes, ay pwedeng meron na namang matukang Kapag nakalabas yan, siyempre, yung mga nag-witness against him, ay pwedeng padalhan niya ng mga DDS ng mga death squad niya. Sabi nga niya kay Bato, ikaw Bato, death squad ka rin Di ba, mga kababayan? Alright, so meron pala siyang kaso sa ICC, 3 counts of murder over 49 killings. 3 counts of murder, konti lang 49 killings lang. Duterte is currently detained at Scheveningen prison in The Hague. So bakit 49 killings lang? Bakit 49 killings lang ang nagawa ni Digong? Dahil yun ay sa taon lamang na 2016 at 2018 na membro pa tayo ng ICC. At pagkatapos noon, 2019 ay tinanggal ni Digong ang ating membership sa ICC kasi mag-start na siya ng tukhang sa national level. Kaya tinanggal niya yung membership natin sa ICC. Akala niya na makaligtas siya. Pero ang inimbestigahan ng ICC ay 2016 to 2018
Kaya doon mismo sa Davao ay merong mga natukhang, yan yung 49 killings lang. At 49 lang ka-witness ang kinuha ng ICC. Sapat na yun para sa kasong crime against humanity. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo? Si Digong ba ay mabigyan ng kalayaan na interim o pansamantala o doon lang siya muna sa Hague Prison Facility? Eh di bali, si Bato ay parating na, di ba? Dalawa na silang magkapihan, kwentuhan. Okay na, hindi na gaanong malungkot si Digong. So pag-comment na lang sa ating comment section down below at huwag niyong kalimutan suportahan ang ating isang channel, The Art Lover Millennials, kasi baka masara na itong channel natin na Golden Boy ngayong Disyembre. Pag-click lang yung blue button sa baba ng title, yung description. At sa nakapin na message ko ay merong blue link, kulay blue na mga code. I-click lang yun, lalabas na yung aking channel na The Art Lover Millennials at doon na tayo magkita-kits sa bagong taon. Maraming salamat sa suporta hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.